Tayo po ay magsisimula na sa ating gawain. Mari po ang lahat ay tumayo at ihanda na po natin ang ating mga Biblia. Buksan po natin ito sa Aklat ng Mateo, chapter 24, verse 21 hanggang 22. Sabi po rito, verse 21, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. 22, at kung hindi pinaikli ng Diyos sa mga araw na iyon, walang taong maliligtas, ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikli ng Diyos sa mga araw na iyon. Papuri sa Panginoon. Praise God. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat o Diyos sa araw na ito. Yung ginawa, Panginoon, ay isang banal na araw upang ang bawat anak mo, o Diyos, sa umagang ito ay makapaglingkod sa iyo, makapanambahan sa iyo, Diyos, na mayroong kagalakan, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos ng buhay na aming sambahin sa Espiritu at katotohanan ng Diyos. Salamat, Panginoon. Tunay na sa paggising pa lang namin, Panginoon, ay naranasan na namin ang iyong dakilang katapatan. At tunay, Panginoon na Diyos, na mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog na ito, ay dapat karamang namin pasalamatan sapagkat ikaw ang dakilang Diyos, Panginoon. Salamat muli sa iyong salita na aming pong papakinggan, Panginoon na Diyos, na tunay na ang bawat makikinig ay hindi babalik, Panginoon, nang hindi walang bunga, Panginoon. Sapagkat ang salita mo ay buhay at makapangyarihan, Panginoon na Diyos. Lord, salamat sa aming mga kapatid na patungo sa iyong banal na tahanan upang kami magsama-sama, Panginoon, na magbigay ng kadakilaan, Panginoon na Diyos, pasasalamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos namin na kumakatagpo sa lahat ng aming mga pangailangan, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat, Panginoon. Salamat o Diyos mula sa dakong ito, sa lahat ng mga panood, mga pakinig, Panginoon, ang kasaganaan ng biyaya ng kaligtasan ay sumagana nawa. Sa pangalan ni Jesus, ito po aking dalahan pasalamat. Amen. Amen. Hallelujah. Blessed morning po sa ating lahat. Patuloy po nating palakpakan ang ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. So sabi nga po dito sa Matthew 19 verse 26, Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. Amen. Hallelujah. Kung kaya patuloy po nating palakpakan, purihin ang ating Diyos na buhay, for with Him all things are possible. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge, no other name like Jesus, no power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips, your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. Hallelujah. My feet are planted. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips, your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with
unable with you, Lord God. For when we are weak, then we are strong, Lord Jesus. Hallelujah. Praise your holy name, Lord God. Lord Jesus. Truly we bless your name, Lord God. Hallelujah. We glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah, yes, Lord Jesus. We worship you, Lord God. We lift you high, Lord Jesus. We exalt your name, Lord God. Hallelujah. Here I am waiting. Abide in me, I pray.
Hallelujah. Truly we worship and magnify your holy name, Lord Jesus. Truly all things are possible with you, Lord God. Hallelujah. We worship you, Lord Jesus. For your name is above every other name, Lord God. The one who wears the victor's crown. Hallelujah. You were always fighting for us. Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Hallelujah, Lord Jesus. Truly you have overcome it all, Lord God. You are ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Hallelujah. Truly you have overcome, Lord God. Praise your name, Lord Jesus. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. At the cross the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's
none like you, Lord God. Hallelujah. The one who wears the victor's crown. You have overcome, Lord God, so that everything that has breath will praise your holy and magnificent name, Lord God. Hallelujah. Every tongue, hallelujah, hallelujah, we praise your name, Lord Jesus, and every knee will bow and confess that you are Lord, Lord Jesus. Hallelujah. Truly there is none like you, Lord God. Hallelujah. You live and you reign forever, Lord God, for you are who was, who is, and who is to come, Lord Jesus. Hallelujah. Our mighty counselor, Lord God, our everlasting Father, Lord Jesus, our healer, Lord God. Hallelujah. Truly we worship and magnify your holy name, Lord God. Truly nothing is impossible with you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Jesus. You alone are the reason, Lord God, that we are here. Is to magnify your name, worship you, adore you, Lord God, of who you are. Not only the things that you've done, Lord, to us, but of who you are. Lord, you should be magnified. Lord, and be lifted up, Lord, in our midst. Every time we gather, we worship you, Lord, today. We give you praise and glory, Lord God, hallelujah, for what you've done and what you are doing in our lives, Lord Jesus, and because of who you are, oh Lord God, hallelujah. We worship you because you are the giver of life, oh Lord God. You are worthy, Lord, of our worship for today. We worship you, Lord, hallelujah. We give you praise, Lord, hallelujah. We applaud with our hands, oh Lord. Hallelujah. We applaud, Lord God, with our hands. Worship you. Hallelujah. Jesus, hallelujah. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Praise your name. There's no other name than your name, Lord, that has power. Has power to save, Lord God. We need to feel our lives, Lord, now in your holy presence. Holy, 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 Lord God. We worship you. Hallelujah. You wear the victor's crown, Lord God, and you will wear it forever, Lord Jesus, to your people. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord God, we give you praise. There's every gift to the honor and praise for today. Oh, Lord Jesus. Lord, your name alone is magnified, Lord. Oh, Jesus, God, you alone. You alone, Jesus. Woo! Jesus. Hallelujah. Let your spirit, Lord God. And let us return, Lord God, to your power. Hallelujah. Worship you, Lord God. There's no ending, Lord, I will worship. God, hallelujah. We turn to you all the praise and glory, Lord God. And what you are doing in our lives, Lord, continuously, oh Lord God. Even, Lord, protecting us. Even, Lord God, saving us in all dangers, Lord. To you alone and to you alone. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tunay nga po na napakasarap umawit at magpuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Kung kaya't ngayon naman po tayo po magbatian with the love of the Lord. We are here today, singing glory.
the joy that comes from God. Jesus is the joy of our lives. Jesus others and me. Oh, what a joy! God can take this joy away. Jesus, take this joy to me. I will sing this song again. For the joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my Amen. Hallelujah. Every day we praise God for what He's doing. And the Bible says that we have eternal life in Jesus. Has given us His promise. And He is continually doing it for us. We belong to Him. Yes. In Jesus Christ. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him the power of His love and sin. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's reputation. Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Joy floods my soul. Joy floods my soul. When Jesus has saved me, freed me from sin. That long night is His precious blood He gave to redeem. Now I belong to Him.
not for years of time alone, but for eternity. Not for years of time alone, but for Amen. Praise God. Not for the years alone, but for eternity, God has called us, amen, to do His will. And this morning, we'll be continuing our studies about eschatology, the future events, and we'll be talking today about the Great Tribulation, ang dakilang kapighatian na darating pa po sa mundong ito, na hindi pa po naranasan ng mga tao. Dumating po mga sakit, dumating po mga digmaan, dumating po ang mga COVID, okay, na nahihirapan ng mga tao mamuhay. Alaala po natin yon. Pero ang darating po na kapighatian ay hindi pa po naranasan ng tao at hindi na po mangyayari po pagkatapos ito. Kaya bilang mga anak ng Diyos, tungayan po natin ano po mangyayari at ano po ang dapat natin gawin sa ating paghanda. At ito po ay bahagi ng ating pag-aaral, series of studies about eschatology, about prophecies and teaching of the Bible, and the destiny of humanity, the church, the world. So, ito po ay makatulong sa mga manampalataya na manawaan natin po ang plano ng Diyos sa kahinatnan at the culmination of human history. Kasi may katapusan naman ang lahat eh. Okay? So, mga topic po na atin na pag-aralan na yung second coming of Christ, pagbabalik ni Lord, the rapture of the church, atin na po na pag-aralan po yan. At ngayon po, the tribulation, ang dakilang kapighatian. Okay? We have already studied the millennium, but from time to time po, balik tayo po ron sa ating pag-aralan. At ngayon po, the Great Tribulation, ang dakilang kapighatian na darating pa po. Okay? Okay? Ito pa mga topic natin na tutunghayan at iba po ay nabanggit na natin. Of course, today is about tribulation. At ang una-una po mga kapatid, yung 7 taon na paghihirap ng mga tao sa mundong ito sa panahon ng dakilang kapighatian. At ito po ang sinasabi, ang dakilang kapighatian na isang mahalagang bahagi ng mga huling araw ayon sa Biblia. Narito, buksan po natin mamaya as we continuously reading these verses. Tayo po ay manalangin. Father, we come to you in the name of Jesus, your Son, our Lord. Father, we just thank you, God, for the privilege of giving us, Lord, to adhere your word sa church, Panginoon, kung saan mo kami tinawag. Salamat po, Panginoon, ang salita mo ay maghanda sa amin. At the same time, Lord, pagpalakas sa amin. Ang iyong salita, Panginoon, ay aming buhay. And we pray, God, even as we listen to your word, na magiging ito po, Panginoon, ay tunay po na maganap sa aming mga buhay. At amin ito, Panginoon, panghawakan at tunay na mangyari po, O Diyos, sa darating ng mga panahon. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name. Amen. So, 7 years of tribulation. Yung sabi ko sa inyo, pagdating po ng rapture, yung kunin po ng Panginoon ang church, buong church po, lahat na nanampalataya sa Kanya. At ito po ay 7 taon na sa langit, Bema Judgment, ang tawag ko doon. Ito po ang judgment na yon, Bema Judgment, ay para sa mga Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon. Bibigyan sila ng reward.
Okay? Kung ang mga tao dito sa mundo ay nagbigay ng reward, kung ikaw ay nakagawa ng mabuti, how much more po ang Diyos na inihanda niya ang kaloob, awarding time. At 7 taon din po yan sa langit. Okay? So, habang tumatanggap ng mga awards, okay, ang mga tao na nanampalataya sa Panginoon, ang mga manampalataya, yun lang po ang bibigyan ng reward. Siyempre, sila po ang na-expect na gagawa sa gawain ng Panginoon. Ngunit dito po sa mundo ay may 7 taon, 7 taon din na pag-iingat. At iyon po ay binabasa po natin dito sa Matthew 24 verses 21 to 22, Matthew 24, 21, for then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time. Hindi pa po nangyari yung matinding kapigatian na ito. Okay? At darating po yan sa time of this great tribulation, no nor even shall be. And unless those days were shortened, no flesh would be saved, but for the elect's sake, those days will be shortened. Kaya ang pinaniwala ng mga Bible scholars, either po ang rapture ay darating po pre-trib, bago po ang tribulation. Kasi sino pa naman harap doon sa kapigatian na yan? Matindi po yan, mga kapatid. Hindi ka makapigil, hindi ka lahat. Magugutom ang mga anak mo. Kaya nga po, naniwala yung mga Bible scholars, mga commentator, na mayroong pre-trib. Ang pag-rapture po ay darating bago po ang tribulation. Mayroon namang naniwala na after 3 years and a half. Okay? Pagkat ito po yan, ang taon na yan, at hatiin po yan sa 3 years and a half. Sa 3 years and 1 half po ay medyo mahinahon pa ang gawa ng kaaway. Hindi pa pangtatak yan. Okay? May hirapan ng mga tao, persecute sila, lalo ng mga Kristiyano. At ang ibang paniwala po, yung post-trib, pagkatapos ng tribulation, ay doon po ang rapture. So, may hirap po yan. Sapagkat alam po natin na niligtas tayo ng Panginoon sa lahat ng mga testing, pagsubok dito sa mundong ito, habang tayo po ay narito. Kaya, paniniwala natin na tayo po ay kukunin ng Panginoon bago pa dumating ang tribulation na ito. Okay? So, hindi tayo harap ng kapigatian na ito sapagkat ito po ay matinding kapigatian. Sabi po nga ng salita dito, sapagkat sa araw na yon at magkaroon ng malaking kapigatian na hindi pa nangyayari mula sa pasimula ng mundo. Okay? Kung nakakaranas tayo ng mga hirap sa mundong ito, mga kapatid, yun ay katitig lamang kumpara po doon sa Great Tribulation na yan na mangyayari. At hindi na daw mangyayari kailanman pagkatapos noon. At kung hindi pa ikliin ang mga araw na yun, walang naman na makaliligtas. Kaya naniwala tayo na hindi tayo makarating doon sapagkat kukunin na tayo ng Panginoon, sapagkat kung hindi pa iksiin ng Panginoon, ay walang maliligtas sa tinding ng kapigatian na yan, kapatid. Kaya, salamat tayo sa Panginoon, ang pangako niya na darating siya muli. Amen ba? Darating po ang Panginoon. Sabi po doon sa 1:14, 1 hanggang 3, sabi po ng Panginoon, tandaan po natin, may pangako ang Panginoon, bago dumating ang mga kapigatian na ito na hindi kaya tanggapin, hindi kaya harapin ng mga tao, ay ang sakit lang hindi maharap minsan ng tao diba? Yung kawalan, no? ay hindi na maharap ng tao. Kaya sa panahon na yan, kung hindi pa isiin ng Panginoon, sabi ni Lord, let not your heart be troubled. Huwag kayong magulumihanan. You believe in God. Do you believe God? Yes, we believe God. But not only we believe God, but we claim His promises. Believe also in me, sabi ni Lord. Kaya ang kaligtasan ng tao po ay kay Jesus lang. Wala nang ibang pangalan na
binigay sa mundong ito na sa ikaliligtas ng tao. Si Jesus lang. Amen? Kaya lahat po ng tao ay dapat i-recognize ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya lamang ang namatay. At siya po ay nilibing at pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay siya. Yun po ang mabuting balita. Kapag pininiwalaan ng tao ang mabuting balita na ito, ay mayroong kaligtasan siya. Sabi po dito, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you I go and prepare a place for you. See, Jesus is preparing a place for us in heaven. Okay? More than 2,000 years now. And if I go and prepare a place for you, sabi ni Lord, I will come again and receive you, that where I am, there you may be also. Yun po ang pagdating ng Panginoon para sa mga Kristiyano. Yun po ang rapture. Okay? Jesus will come to get the saints. Lahat ng mga manampalataya ay makasama niya. Amen. Pagkatapos yun po ay yung tribulation na ito na ating pinag-aralan. At doon din po, ang pangalawa, ang pagtatak ng 666. Sa time ng tribulation po, mga kapatid, nandoon po ang itatakan ang mga tao ng number of men. Ito po ay 666. Sa mga tao, sa panahon ng dakilang kapigatian, ay matatagpuan sa aklat ng pahayag, Revelation chapter 13, verses 16 to 18, Revelation 13, 16 to 18, yun po ang pagtatak ng mga tao sapagkat hindi po sila makabili. Hindi po sila anumang gusto nila sapagkat sila po ay tatakan. Tandaan natin, kahit na nung COVID, hindi tayo makapunta sa palengke kung walang ID, kung walang hindi ka nabakunahan. Yun po ang mangyayari. Yun po ay preliminary lamang yon. Na mangyayari po na kung walang tatak, hindi po makapamili. Ay kung ang anak mo ay maliit at gusto uminom ng milk at hindi ka makabili, magpatata ka na lang, yung sabi, yung marami. Kasi hindi nila kaya. Kaya wala pang nangyayari na ganyang kapigatian. At tandaan natin mga kapatid, but Jesus came to save us. Amen? Hallelujah. Hindi tayo maghintay ng tribulation na dumating sapagkat kunin na tayo ng Panginoon sa time ng rapture. Hallelujah. Para maiwasan natin. Revelation chapter 13, verses 16 to 18. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on the right hand or on the forehead. Kita nyo, right hand. Dito po itatatakan ang magpatatak sapagkat gusto nila ma-enjoy pa ang buhay nila or their foreheads. And that no one may buy or sell except one who has a mark of the name of the beast. So wala mong makapamili, wala makapagbenta, okay? Or ito po, or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for this the number of a man, his number is 666. Siguro na balitaan na ninyo yun, okay? Marami na pong naglalagay ng mga laser lang po dito sa kanan, okay? At sa forehead. Hindi naman makikita yun eh. Pagdating mo sa supermarket, i-laser lang yun. Kung mayroong kang forehead, kung mayroong kang tatak. Ayan. Kaya maraming sinasabi nila, marami din ng mga artista dito sa Pilipinas ay mayroon ng tatak na ganon. Kung hindi man yan ang 666, yun po ay nangyayari na sa ibang bansa. Okay? Kaya, tayo mga Kristiyano ay lalo pang maging matibay, maglingkod sa Panginoon. Amen? Sapagkat darating talaga yan, ang pagtatak ng 666 sa lahat ng tao. Wala kang choice, mga kapatid, pag ikaw ay naiwan, na hindi na rapture. Sa talatang ito, mga kapatid, ang 666 ay tinutukoy bilang ang bilang ng hayop, beast. Yun po ang mark of the beast. Okay? Pag tinatatakan ka na, wala ka ng kaligtasan. Sapagkat ikaw ay may marka na. Minarkahan ka na ikaw ay belong kay Satanas. Na siyang tatak na binigay sa mga tao sa panahon ng dakilang kapighatian. During tribulation, great tribulation. Lalo na after 3 years and 1 half
doon ho, ikutin nila yung lahat. Patatakan ang mga tao. Kung hindi magpatatak, walang blessing. Wala kang access. Wala kang access saan man. Kaya ang mga Kristiyano na tunay na nanampalataya ngunit naiwan ay magpatuloy maglingkod sa Panginoon. Tatago sila para hindi sila abutin. Ngunit makita po natin kahit nasaan ka ngayon sa pamagitan ng satellite, kita nyo, ay nakikita na po sa buong mundo. Okay? Ay hindi ka makawala. Ang mga taong hindi tumanggap ng tatak na ito ay hindi makakabili o makapagpipili maliban kung sila ay may tatak ng hayop. Okay? Kung wala silang tatak, hindi sila makabili o makapagpibili. Mga kapatid. Ang manatiling manampalataya sa kapilaan ng matinding kapigatian, kung ikaw ay Kristiyano, ngunit naiwan, but we don't pitch this second chance na pwede pa naman pala, Pastor. Sabi nga kanina, matinding kapigatian, hindi mo kaya, hindi natin kaya baka, na patuloy ka manalig sa Panginoon hanggang pugutan ka ng ulo. Ang kabayaran nito ay pugutan ng ulo sapagkat mananatili kang manalig sa Panginoon. That you will be beheaded. Okay? Mayroong ilagay mo ang ulo mo doon at ito po ay ang sharp na ito niyanda nila. At doon ka maliligtas sapagkat mananatili ka sa Panginoon na hindi mo iwaksi ang Panginoon. Sabihin ka, itaksil mo ba si Jesus? Iwaksi mo ba si Jesus? At maraming magsasabi, siyempre, taksi nila para ayaw nila mamatay. Pero kung ikaw ay nanalig sa Panginoon, narinig mo na ang salita ng Panginoon ngayon, may pag-asa. Ngunit sa kabila noon, ay binaliwala mo at naiwan ka, mayroon ka pang chance. Hindi ka magpatatak. Ngunit ang buhay mo, panampalataya mo sa Panginoon. Kaya, ang hindi nanampalataya sa Panginoon that time, wala silang choice. Wala silang panghawakan na pangako ng Diyos. Kaya patatak lang ng patatak sila. And they will belong to the enemy, Satan himself. The mark of the beast. Okay? Pahayag 7:13 to 14, Revelation 7:13 to 14, sila ang mga nanggaling sa malaking kapigatian. Mayroon ding mga mananatiling manampalataya sa kabila ng matinding kapigatian, kapatid, ay maliligtas kung hindi sila magpatatak ng 666. Yun na lang po ang choice. Yun na lang po ang chance ng tao. Ngunit, sabi ko dito, may mga taong nanggaling din sa kapigatian. Sila po ay nanatili sa kanilang panampalataya. 7:13. Then one of the elders answered, saying to me, who are these arrayed in white robes, and where did they come from? 14. And I said to him, Sir, you know. So he said to me, these are the ones who come out of the great tribulation, and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Nanatili silang nalig sa Panginoon sa kabila na sila po ay harap sa kamatayan, na hindi nila iwaksi ang kanilang panampalataya sa Panginoon. Okay? Pahayag 3:10, Revelation 3:10, dahil tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, sabi ko naman, ikaw naman ay aking ingatan sa panahon ng pagsubok. Sa kabila ng kapigatian na ito, pagsubok matindi na darating sa buong mundo upang subukin ang mga nanirahan sa lupa. Mga kapatid, iyan na lang ang chance ng taong yan, mga manampalataya sa panahon. Ito po ay sinulat din sa Daniel 12, Daniel 12:1, at ang panahon niyaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa kakabuti ng mga anak ng iyong bayan. Alam mo, may mga anghel po na pinabadala ang Diyos sa atin. Bawat isa po sa atin ay mayroong sinugo ang Panginoon namin to protect us. Kaya we thank God for that. Many times na mayroong pag-aksidente, mayroong mangyayari na sa ikakamatay mo, ngunit iningatan ka. Sapagat ang mga anghel po ay pinadala ng Diyos para sa mga nailigtas na, sa mga tumanggap kay Jesus. Amen? Sila ay mga servant, messenger. Ngunit, alam mo mga kapatid, ang Lord ang nagpupunta sa kanila. Ngayon, maraming mga mananampalataya, sila inuutosan nila ang anghel.
Kahit nautusan mo ang anghel, pag walang signal, pag walang utos ng Panginoon, ingatan ka. At kung ikaw ay nanatiling manampalataya, yun nga, utusan ng Panginoon na ingatan ka. Kaya tayong mga Kristiyano, we are safe in whatever situation sa buhay po natin. Of course, huwag natin ilagay ang ating mga sarili sa mga lugar, sitwasyon sa ikakapahamak natin. Kailangan iwasan din natin yan. At sabi ko dito mga kapatid, magkaroon ng panahon ng kabagabagan. Matindi po itong problema na ito, no? Eh, hindi nangyari kailanman. So, pareho din kanina sa Matthew, yung sinasabi ni Jesus, hindi pa nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahon yaon. Mga kapatid, ayaw natin maranasan ang matinding kapigatian na yan. At si Panaya, chapter 1, verses 14 to 15. Ito po ang mga talata ito, mga kapatid, ay nag-uugnay po ito sa sinasabi ni Lord kanina sa Matthew 24. Ang dakilang karawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam. Ang araw na yaon ay karawan ng kapuutan, karawan ng kabagabagan at hapisan. So matindi po, mga kapatid, no? Sa Jeremiah 30 verse 7, napakalaki ang araw na yan. Wala nang magiging tulad nito. Sabi po sa Jeremiah naman, 30 verse 7, ito ay magiging isang panahon ng kabagabagan para kay Jacob, the Israelite, even the Israelite. Ngunit siya ay maliligtas mula dito. Ililigtas ng Panginoon ang kanyang bayan. Okay. Ngunit may mga numero lamang kung ilan sila ang liligtas ng Panginoon. Ang mga talatang ito ay naglalarawan sa dakilang kapigatian bilang isang panahon ng malaking paghihirap at pagsubok sa buong mundo. Ngunit sa wakas, ang Diyos ay magliligtas sa kanyang bayan. Ngayon po, ang 144,000 na mga Hudyo ay matatagpuan po, sinasabi po dito sa Revelation, sila po ay tatakan ng Diyos, hindi po yung mark of the beast. Sila po ay silimhan upang ang pag-iingat ng Panginoon ay sa kanila. 144,000. Maraming reliyon dito sa panahon natin sila. Kami yun. Ay nung nagsumbara sila ng 144, sabi niya, another batch. Atid. Ang salita ng Diyos, ito po ay tinutukoy yung mga Hudyo. Ang Hudyo na sisilyuhan din ng Panginoon upang ingatan. Ilagay sila sa loob ng bundok na walang mga kaaway na makarating at sila po ay maliligtas. Pahayag 7, Revelation chapter 7 verses 4 to 8. Okay? Ito po ang tukoy. Dito nakasaad ang bilang ng mga natatakan. Yung mga natatakan ng pag-ingat ng Panginoon, ha? Hindi po part of the beast. Kundi ang 144 mula sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Sinasabi din dito na ang mga ito ay mula sa 12,000 ng Israel na may 12,000 mula sa bawat tribo. So, very specific po. Ang 144 na ito ay nanggagaling sa tribo ng Israel. Because they were 12 tribes and every tribe 12,000. Kaya ang equivalent po noon ay 144,000. Kaya maraming mga kasinungalingan, maraming mga reliyon na nasabi sila daw yun, kapatid. Yun po ay specific na mga Hudyo. Okay, na ililigtas ng Panginoon. Bakit kaya ililigtas sila ng Panginoon? Sapagkat sa time ng millennium, yung 1,000 reign of Christ, after tribulation, ay darating po ang millennium. Napag-aralan na po natin yon, I think last week, ang millennium, 1,000 reign of Christ. Sila po ay lalago. Dadami po sila, ang 144,000 within 1,000 years reign of Christ. And si Satanas po ay ilalagay sa abyss.
sa kalaliman. For 1,000 din. Kaya doon po ay walang pagsubok. Ang hayop at ang bata ay magsama. Mga mababangis na mga hayop, the leon, tigre, lahat yan ay wala nang mababangis na mga hayop sapagkat they are all subdued by the power of God. Sapagkat si Satanas po ay sa abyss, sa kalaliman. Sinarahan ng, di ba? Nabasa po natin yun last week. At after ng 1,000 years, doon po siya kalagan ulit. Okay? At dadami na po ang tao noon out of 144. Bakit kaya pastor? Sa time ni Noah, si Noah po ay 8 lamang sila nung nagkaroon ng baha. O ba? Ngunit dumami po ang tao. 8 lang yun. How much more? Yung 144,000 na ito, sa 1,000 years, ay dadami at dadami po yan. At pagkalag po, hello. Yan. Pagkalag sa demonyo po, kay Satanas, at siya po ay magte-template ng mga tao na dumami na po ulit. So, subukan pa rin doon ang mga tao kung sila po ay manatili sa Panginoon. Kita ninyo, ang panampalataya po, ang siyang binigay ng Diyos sa tao upang manatili kay Lord. Hanggang sa after ng millennium po, ay naroon po dadami mga tao, ngunit susubukan pa rin sila. Titingnan kung taos puso ang kanilang panampalataya, pananalig sa Panginoon. Kaya tayo mga Kristiyano, dapat po taos ang ating paglilingkod sa Panginoon, buong puso. Amen ba? Upang anuman pang pagsubok darating, kapagkatian na gaya nito, ay sana po hindi tayo makarating po dito as we believe the pre-trib ng mga Kristiyano po ay madala. Ngunit ang mga susubok at ang papasok po dito sa tribulation na ito ay napakahirap. So, ayon sa dalubhasa sa Biblia, ang 144,000 ay maring tumukoy sa mga sumusunod, mga Hudyo na tinatakan bago ang malaking kapigatian. Inandan sila ng Panginoon. Kaya, ang pagpili ng Panginoon sa mga Hudyo ay walang hanggan po yan. Sinasabi ng maraming mga teaching, even Christian, na pagkatapos daw na sila ay tumalikod sa pagsunod sa Panginoon, iniba na ng Diyos sa church na, may iglesia na, sa iglesia. Ibig sabihin, ang iglesia, mga manampalataya na daw, ang tunay na mga pinili ng Diyos. Yes, pinili tayo ng Diyos. Ngunit ang pagpili ng Panginoon sa mga Hudyo ay hindi po magbabago yan. Amen? He still rules the nation Israel at patuloy sila pagpalain ng Panginoon. At sama po tayo. Ngunit sa panahon ng millennial, as we have already studied, they will be here. At tayo mga rapture na, mga anak ng Diyos, mayroong binigyan ng katiwala o maging katiwala ng Diyos sapagkat ang Panginoon ay maging Lord of Lords and King of Kings. Sino ang mga kings na yan? Siyempre, mga Kristiyano na naglingkod sa Panginoon. Si Lord ang Hari, si Lord ang Panginoon, ngunit may mga lords din na mamahala sa mga bansa. At yun po ay mga Kristiyano tapat na naglilingkod sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga bagay, trials in this life, brothers and sisters, that we may serve God faithfully because God is looking in our hearts. Amen? He knows us. He knows our service to Him. So ito yung mga Hudyo na tinatakan ng Panginoon, ng pag-ingat ni Lord, ang 144 na ito, at sila po ay protektahan ng Panginoon sa bundok. Okay? Ito ay maging saksi sa katapusan ng panahon during tribulation. Okay? Sapagkat sila po ay ingatan ng Panginoon, maging patutuo sila tungkol sa Ebanghelyo sa panahon ng malaking kapigatian. During the Great Tribulation, mangangaral din sila.
Alam po natin, nabasa po natin yung dalawang witnesses po doon, no? Sa chapter 11 ng Revelation. Ngunit makita po natin mga kapatid na hindi lamang yung dalawa na yan, ang mga Hudyo din na tinatakan ng Panginoon ang kanyang pag-ingat, ang magiging hudyat, ang magiging mga taong gamitin ng Lord para patutuhanan na si Jesus ay Panginoon. Alam po natin, ngayon po, hindi pa sila as a nation naniniwala kay Jesus. Okay? But there are few. I've been attending international meetings at nakita ko po yung mga ibang Hudyo, ibang mga pastor na rin. Pero as a nation, hindi po nila kinikilala ang Panginoon. Kaya mapalad kayo, mapalad tayo ng mga Hintil na sa kabila po na hindi tayo Hudyo, tayo naging spiritual Jews sapagkat naniwala tayo gaya ng paniniwala ni Abraham at tayo yung mga anak ng Diyos. Amen? Mamagitan ni Jesus. Kaya patuloy tayo maglingkod sa Panginoon. Mahirap man ang buhay, mga kapatid, alam ko, ngunit ang great tribulation, ang dakilang kapigatian ay mas matindi po dito, mga kapatid. Walang kapantay, sabi po ng Biblia. Kaya habang tayo may panahon, tayo ay magsaksi, tayo ay mag-share ng mabuting balita para sa mga tao, para sila ay maligtas. Amen. Kapon po ay nandun kami sa namatyan natin ng mga kapatiran. Okay? Ang kanilang tatay, ang mister ni Sister Tina ay namatay, si Brother Mario. Pero ang totoo po mga kapatid, baka hindi natin nakasama po dito. I think 7 years ago, ay pinapunta po ako doon sa bahay nila. Pinatanggap ko siya sa Panginoon. Okay? At tumanggap siya. Dahil after doon na may sakit siya at tumanggap siya sa Panginoon. Ngunit si Lord lang nakakalam. Ang Diyos ay mabagin. Amen? Hindi natin, ang mahalaga po ay nagbahagi tayo ng salita ng Panginoon. Na si Jesus ay namatay para sa kanilang kaluluwa, sa kanilang kaligtasan. Walang sinuman mga kapatid na pangalan makaligtas sa atin, kundi ang pangalan ni Jesus. Sapagkat siya lamang ang mayroong kapangyarihan. Amen. Hallelujah. Kaya manalangin tayo mga kapatid. Patuloy tayong maglingkod sa Panginoon sa kabila ng hirap ng buhay, kabila ng mga kaunting kapigatian lamang naranasan natin bago dumating ang matinding kapigatian na ito, dakilang kapigatian that seems no one could survive. It's only the Lord could help us. Hallelujah. Let's serve the Lord God. In conclusion, ang mga talatang ito ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng mga pangyayari bago pa ang millennial reign of Christ, bago pa ang 1,000 reign of Christ, which the Christians will be lording, will be leading the people, Israelites, mga Hudyo, 144,000. And after 1,000 years, dadami sila. At yun po ang mga patnubayan ng mga anak ng Diyos na ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. Patuloy ka maglingkod sa Panginoon. God will give you the role during the millennial reign of Christ. Sa mga huling araw, ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama ay magiging masindi, mga kapatid. Matindi ang paglaban ng mabuti at masama. Saan ka? Masama o sa mabuti? Piliin natin ang mabuti. Ngunit sa kabila ng pagpili natin mabuti, ang kaaway po sapagkat siya po ay narito pa rin sa mundong ito. Kaya siya ay magdala ng pagtukso sa buhay natin. Ngunit sa wakas, ang Diyos ang magtatagumpay at magbibigay ng bagong buhay sa mga manampalataya sa Kanya. Manampalataya ka ba kay Lord? Pakita mo at tunay ang paglilingkod mo. Tunay ang panampalataya mo na siya lamang ang higit at higit sa lahat. Walang sinumang higit sa Panginoon. Si Jesus lang ang higit. Amen. Panginoon, salamat po sa iyong salita tungkol sa dakilang kapigatian na darating sa mundong ito. Lord, niligtas mo kami, Panginoon, mula sa aming mga kasalanan. Nihanda mo kami, Panginoon. Naghandaan ng tahanan, Panginoon, upang babalik ka muli at kunin kami. Nawa, Panginoon, hindi namin, Panginoon, makita ang dakilang kapigatian nito na darating sa mundo.
Lord, dalangin namin po, Panginoon, ingatan niyo kami at laging maging handa, Panginoon, sa iyong pagbabalik mo rin. Sa pagdating mo, Panginoon, will be caught up into heaven. Lord, with those who have died, Lord, believing your name. I pray, God, na ang same na pag-asa namin, Panginoon, nung kami ay nananalig sa iyo, ay patuloy po, Panginoon. Lord, palakasin niyo ang aming panampalataya, aming pananalig, Panginoon, upang matupad namin ang iyong gawain, Panginoon, ang iyong ninanais sa bawat ito sa amin, na ibahagi ang iyong mabuting balita, Panginoon, sa lahat. Ang sinumang manampalataya ay bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. At lahat, Panginoon, ay tuturo sa kanila, Panginoon. Ito ang aming ninanais, Panginoon. Ito ang aming dalangin, Panginoon. Nawa matupad, Panginoon, bago ka dumating sa iyong pangalan. We commit this to you, Lord God, this message in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you.